Ngayon, silipin natin itong panibagong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. After ng bagyong Dindo, merong dumaang low pressure area dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility. Narito na po yan at hindi po yan nagkaroon ng direktang epekto sa anong bahagi ng ating bansa. Bumilid lamang po yan dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility at ngayon ay nasa labas na rin ng ating PAR. Ngayon, may panibagong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Narito naman po yan. Ito po ay nasa tropical depression category na o isang ganap na bagyo na. Mataas po ang tsansa nitong lumakas pa sa mga susunod na araw. Pero sa kabutihang palad, hindi po natin ito inaasahang pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil ito po ay lumakas pa at isang ganap na bagyo na, hindi na po ito minor tropical depression na. Naglabas na po ang Japan Meteorological Agency ng track para dito. Narito naman po yan. So ito po yung dinaanan ng dating bagyong Dindo. Narito naman ang kanto ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito naman ang posibleng track o posibleng tunguin nitong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin nyo, yung kanto ng ating Philippine Area of Responsibility ay bahagyang pumasok dun sa ating tinatawag na Circle of Uncertainty. Pero sobrang minimal po yan. Sa ngayon, hindi po natin ito inaasahang pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagkus yan po ay aakyat lamang o tutungo dito pataas sa may southern portion o ibabang bahagi ng Japan. Kasabay po ng pag-akyat nito, mataas pong tsansa nitong lumakas pa sa mga susunod na araw. Pero again, hindi po ito papasok sa loob ng ating PAR at wala po itong magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Sa katunayan, meron po tayo o tayo po ay nasa ilalim ngayon ng tinatawag nating monsoon break. Ang monsoon break po ay ang pag-atras o ang paghina ng ating habagat o southwest monsoon na kasalukuyan ngang hindi nakaka-apekto sa ating bansa sa ngayon. Ang ating prevailing weather system nga ngayon ay yung tinatawag nating easterlies o yung hangin na nanggagaling dito sa silangan. Yan po ang ating kadalasang weather system kapag panahon ng tag-init. Dahil po dyan, asahan po natin ang maaliwalas na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Kasama na po dyan ang Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao. Pero again, posible pa rin po yung mga isolated o localized na pag-ulan or thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon o gabi. Pero mag-ingat pa rin po tayo although short-lived o hindi naman nagtatagal, biglang buhos pa rin po yan ng malakas na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat na posible pa rin pong magpabaha. Ito pong mga kaulapan dito sa eastern section ng ating bansa ay parte ng pinatawag nating easterly wave. Sa kasalukuyan, wala po tayong bagyo o low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.